ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya, ayawitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Hudyo, kaya madalas mas mabibigyang pansin ang mga panlabas na ritual kaysa sa malalim nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ni Jesus na huwag lamang pagtuunan ang mga panlabas na kilos o bagay, kundi tingnan ang ating mga puso. Sa ating buhay espiritual, naway maunawaan nating magkakaroon lamang ng kahulugan ang mga ritual at batas kung may malalim at personal na ugnayan tayo sa Panginoong labis na nagmamahal sa atin. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaluubay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mamanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagpupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tungtuning ituturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa.' Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tungtuning kasing inam ng mga tungtuning ibinibigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y nag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong papagkumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa.
Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magulang nating Diyos Ama, anak ng salita niya, tayo'y mga ninguna. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo, Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseo at ilang skribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad na Jesus ay kumakain ng hindi muna naghugas ng kamay at parang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo ng mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi makakapaghugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang maghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Esaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw mga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Naniwalang kabuluhan ang ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya ng makikiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalalaunan at kahanghalan. Ang lahat na ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Pumuntang mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, hindi upang makipagkwentuhan o makipagdialogo o dahil mahal nila si Jesus at gusto nilang makita. Pumunta sila upang maghahanap ng butas na kanilang tutuligsain. Sa dati, wala din sila talagang makikita ang ating Panginoon Kristo, maging siguro sa kanyang katuusan, kasuutan, ay tama. Ang kanyang pamamaraang pagdarasal ay nakikitang walang mali. Ang kanyang mga tinuturo, of course, wala silang nakikitang kamalian.
Dahil walang nakikita ito mga Pariseo at Kersiba sa ating Panginoon Kristo, bumaling sila sa kanyang mga alagad. At pinagsabihan ng ating Panginoon, bakit ang mga alagad mo hindi man lamang naghugas ng kamay bago kumain? Tama nga naman sila. Maging tayo may mapapansin natin yan nang sa pagkakain ay kung galing kung saan hindi ka malang maghugas ay talagang papansinin mo dahil sa pangkalusugang. Pero batid ng ating Panginoon Kristo ang kanilang kaisipan. Dahil gusto namang nilang manira. Kung kaya't pinapakita ng ating Panginoon Kristo ang kabuluhan ng kanila mismong sinasambit. Na ibig sabihin, mas sigit pa sa ritual ng paghuhugas, dapat nakikita ang kailaliman ng puso ng tao. Totoo nga naman. Dahil po, wala pa akong naririnig na nangungkupisal, Father, patawarin mo ako dahil ako hindi nakapaghugas ng kamay bago kumain. Father, patawarin mo ako dahil hindi man lamang ako nakapagsipilyo pagkatapos kumain. Wala po sa mga ritual na ito, kundi ang kinukumpisal po natin ng lalim ng ating hinuhugutan, ng ating kamalian, ay yung ating mismong relasyon sa ating kapwa, yung ating mismong ginagawa na mali sa kalooban ng Diyos at maging sa ating mga sarili. Kaya nga po't nandoon, dahil mula doon, ang iyong kaisipan din kung saan nanggagaling ang kaloobang lumalabas, maging sa iyong bunganga ay lumalabas, maging sa iyong pinapakitang buhay sa iyong kapwa ay lumalabas sa pinanggalingan mo. Mga kapatid, tandaan po natin, ang atin pong mga ginagawa na tayo po'y sumaya mula sa atin mismong kalooban. Kung tayo din po'y nalulungkot, hindi po mula sa labas, kundi ito'y galing sa ating kalooban. Ibig sabihin, nagmumula po ito sa kaibuturan ng ating pagkatao, kung kaya pinapakita ng ating Panginoon Kristo ang totoo, na ibig sabihin, walang ibang higit na mamahalin kundi ang Diyos. At ang kasunod nito, ang pagmamahal natin sa ating sarili at ng kapwa-tao. Magkaisa ito. More than that, tinutukoy din sa atin ng ating Panginoon Kristo nang walang higit na pagmamahal kundi ang pag-alay ng sarili niyang buhay para sa kapwa. Ibig sabihin, hindi po niya kailangan maging ating mga sakripisyo kung ano mang ating ritual nang hindi natin mismo na pag-isipan at pagnilayan. Kundi mas malalim kung meron tayong ritual na ginagawa, ito'y nagpapaigting sa relasyon natin at kapwa. At isa pa pong tatandaan po natin, the Christianity which is not, ang Kristyanismo ay hindi ritual. Marami po sa atin magsimbinilan ng kandila, mag-alay ng bulaklak, magpapadasal, marami tayong ginagawa. Pero hindi natin nakakalimutan natin ang mas malalim nito, yung ating sakripisyo, na mas mababaw pa ito kung paanong mapanumbalik ang ating kalooban sa ating di mismong kapwa, ating mismong relasyon sa Diyos. Na ibig sabihin, ang ating pagiging Kristiyano ay hindi ritual. Ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lamang po dahil meron tayong batas at masundan natin itong batas, kundi ang ating pagiging Kristiyano ay isang relasyon po ito. Batid po natin na ang batas ay hindi po natin ito nasusunod 100% na kahit sino man at kanino man. Hindi natin nasusunod. Marami tayong pagkukulang. Pero atin itong nasa sa ayos sa pamamagitan ng pag-alam mismo ng pagmamahal ng Diyos sa atin, at ito din ibanaling natin, ibinabahagi natin sa ating kapwa. Because there is no greater love than to lay down one's life for the others. So ibig sabihin po, lahat ng ritual, lahat ng pong ating batas na sinusunod, ito po'y nagpapaigting, ito po'y at the service of our relationship to one another and to God, not the other way around.
Ano ibig sabihin? Kailangang masunod mo lamang ang iyong mga ritual. Masunod mo lamang ang iyong mga batas. Wala na akong pakialam sa kapwa ko. Marami po tayo at guilty po tayo sa maraming pagkakataon. Sa ating mga ritual ay hindi lumalago ang relasyon natin malalim sa Diyos at lalong hindi lumalago ang relasyon natin sa kapwa dahil ito'y mapagpaimbabaw lamang. Nasa tuktok lamang siya. Hindi talaga siya nagpapalalim. Kung kaya nga't sinasabi din ng ating Panginoon Kristo, iwanan mo yan. Iwanan mo ang mga ritual mo. Baka kahit religious ritual man yan, ang importante sa akin ay ang awa at habag mo sa iyong kapwa at makipag-ulian ka kung meron kayong alitan sa isa't isa, ako'y natutuwa. Pero kung dadaanin mo ako sa pagsisindi lamang ng kandila, pero ang iyong puso ay nandoon ang galit mo sa kapwa mo, walang silbi sa akin yan. Hindi ako tumitingin sa ganong mga gawain. Kung kaya po mga kapatid, pinapaalala lamang po sa atin ng ating Panginoon Kristo na marami tayong mga maliliit na bagay na ating pinapansin maging sa ating kapwa. Pero kung yung mas malalim na pakikitungo, mas malalim na relasyon natin, halimbawa ang pagpapatawaran, na mas sigit na kagalak-galak sa Diyos, ay hindi natin napapansin. Mas dapat natin itong bigyan ng tuon at pansin dahil ito nagagalak ang ating Panginoon. Ang ipinakita sa atin ay ang kailaliman ng atin mismong pagkatao, kaibuturan ng kalooban ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Muli mga kapatid, ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawan tao siya, walang Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisay ng ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao, at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang batas bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos. Di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan
ang mga pinatay dahil sa pananampalataya at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikata nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Iniling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na papagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
Osana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At niyadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyahang makibahagi sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay umihiling ng lakas mong inalalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab ng pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang malyo ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako na niloon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin.